May nakasalubong ako mga Bisaya. Sabi ni ate, uy, maligsan ka. Sabi niya yung kasama niya baka masagasaan daw. Tapos nung yung kasama niya isang lalaki, sabi niya, mura manig nasa Divisoria din yung lugaran eh. Dream up a world of pirates, climb the highest tree, fall down. Mama, I'm fine, don't worry. Go back out to sea, sail home, sweet home, where the ships must go to get all cleaned up and put away. Ciao boy Shang. That is good morning in Vietnamese. And today ay nandito tayo sa Hanoi, the capital city of Vietnam, particularly dito sa Old Quarters. And totoo nga ang sinasabi nila, this city is not for the weak. Kung hindi kayo nakatingin in all sides, hindi lang sa gilid, hindi lang sa likod, sa harap, even sa likod, mababangga kayo ng mga motor na to. Time is 8:30 in the morning. Ang asawa ko ay natutulog pa. So before kami pupunta sa activity namin today, ikutin ko muna itong lugar na to. Particularly, nandito ako ngayon sa Old Quarters. Ito ang I'd say pinakasikat na lugar and pinaka pinupuntahan dito sa Hanoi. Ikutin ko muna siya na mabilis, tingnan ko lang yung vibes, and then babalik ako ng 9:30 doon to start our activity. Grabe. Aga-aga ang ano nila, ang vibrant na lugar. Tingnan nyo yung rotonda nila. Yan lang yung pinaka rotonda sa gitna ng kaguluhan ito. And I don't think ito na yun. I don't think ito na yung sinasabi nila talagang sobrang gulo ng ng traffic, kasi feeling ko maaga pa. Sa nakikita ko mga videos, mas ano pa dito, mas marami pang motor, mas marami pang tao. Baka later, mga midday or maybe in the afternoon, mas madami pa. Just a little fun fact pala, Hanoi is the capital of Vietnam, and it's been its capital for 1,000 years. Kasi since 1010 daw ay ito na ang kapitolyo ng Vietnam. And itong area kung saan ako ngayon, particularly, this is the Old Quarter. Ito is widely considered as the street food haven of Vietnam. May nakasalubong ako mga Bisaya. Sabi ni ate, uy, maligsan ka. Sabi niya yung kasama niya baka masagasaan daw. Tapos nung yung kasama niya isang lalaki, sabi niya, mura manig nasa Divisoria din yung lugaran eh. Totoo din, actually may mga places siya na para siyang nasa Divisoria. Hindi yung maingay na part ng Divisoria, yung sa may 999 mall, hindi doon na area, pero like may vibe siya na parang Divisoria, honestly. And then yung tinulugan namin na hotel, nung dumating kami kagabi, ang very first impression ko talaga sa kanya is para kaming nasa Paco, Manila. Yung street malapit sa Paco Cemetery, ganun yung vibes niya for some reason. Napansin nyo bang narrow ang mga buildings nila? Like mga ganyan, no? Maliit lang siya, pero ang tatangkad ng mga buildings nila. Ay, ito 3.
2 stories lang to. May mga nakita kasi akong matatangkad. Kaya siguro parang feel ko na nasa ano lang din ako. Nasa Pilipinas. Ganito ang mga building sa kapitbahay namin sa Mandaluyong. Anyway, merong reason for that. Dati daw kasi is meron silang kinda unique ang tax law nila sa properties. They are taxed depending sa gaano kalaki ang harap mo sa daan or yung road frontage mo. So, ang ginagawa ng mga tao is instead of getting yung wide na building, iniiksi nila yung building nila, ninanarrow nila, and then sobrang taas lang. Ngayon ang ginagawa nila, parang hindi sila makabayad ng malaking property tax. Very smart. And then may nabasa din akong some houses are only 3 to 6 meters in wide, pero 60 meters ang haba nila. Kaya feeling ko nasa Divisoria din ako Kasi may mga building sa Divisoria ang ganito. And by the way, these are called tube houses. Tube houses ang tawag sa mga building na ganito. Meron din silang ganyan, nagbebenta sa kariton. Sino may sabi sa Pilipinas lang may ganyan. Anyway, let's head back na sa hotel. At magsa-start na yung food tour namin. And saktong sa ito, hindi kami nag-breakfast pa. Ako, hindi pa ako nag-breakfast. And I am famished. Diba? Kailangan ready kang tumawid ito. Sana ba ako napadpad? All over Vietnam, and even dito, of course, dito sa old quarters, makikita mo talaga ang influence ng mga French. Like, all over the country, may makikita kang mga French buildings, but of course, yung mga croissant ng France. Croissant. Dito na naman sila. Ito naman yung mga bikers natin. Ito siguro yung para mga herbal, medicinal, and spice treat nila. May naamoy akong very familiar na binibenta namin nung bata ako. Hindi ko maalala kung ano. Pero yung para siyang kaamoy ng mga star anise. Yung mga ganong mga pamilyahan. I don't know if makakaikot ulit kami dito mga. Hindi makabibili. Ganun ganito sa Pilipinas. Pero gusto ko lang ikutin din. I think ito na yung pinakamagandang example ng tube houses na sinasabi ko. Like na siya 2, 4, 6 stories, and then ang kitid lang ng building. Very nice.